Tanong lang, opo, una, sa pagbibigay po ng ayudang ito, nangangahulugan na panay po ang gasta, saan kukunin yung pera ng gobyerno? Kasi nga po, ang sinasabi kahapon ng Presidente, kaya daw po siya medyo hindi pa nagdedesisyon doon po sa excise tax suspension sa iba. Mr. President, sino yung ibang yun? So kailan na naman po makikinabang dito yung middle class na ngayon nga po ay walang ayuda, walang tulong, na para bagang ang tao lang sa mundo ay, with all due respect, ito hong nasa, alam nyo na, itong mga namamasada. Hindi ho natin ito minamaliit ha. Malaking tulong yan sa kanila, pero paano po naman yung bulto ng mga nag-aambag-ambagan para po sa ayudang ito? Sumagot sila. Ano Noon sagot? pa naman, kahit naman ng pandemic, bahala na kayo sa sarili nyo. Lang daw yung mga walang kwentang, ano tawag dito, proyekto. Yun ang sinasabi. Unang-una, bawiin yung mga nakaw. Yung pa isa, magbawi ng mga ilang maleta. Po nga hindi ho naman po din maayos yung listahan nga ng mga dapat na tumanggap. Pati ho doon sa mga motorcycle riders, di ba? Ang dami yung pumunta pero wala sa listahan. Malaking challenge po naman din po yan para po sa ating pong pamahalaan. Pero nga, sa ngayon mga kapatid, na ang pinag-uusapan po natin ay ayuda. Of course, yan po ay dapat din natin pasalamatan kasi nga po malaking tulong yan sa ating mga nagmamaneho po ng pampublikong transportasyon. Ang tanong lang, opo, una, sa pagbibigay po ng ayudang ito, nangangahulugan na panay po ang gasta, saan kukunin yung pera ng gobyerno? Kasi nga po, ang sinasabi kahapon ng Presidente, kaya daw po siya medyo hindi pa nagdedesisyon doon po sa excise tax suspension para po sa diesel at gasolina kasi dito po sa usapin mga kapatid ng LPG at saka ng kerosene, wala ng excise tax. Yes, okay. confirmed. Pero sa diesel po at sa gasolina, medyo pinag-aaralan pa daw po. Basically, ang pinag-uusapan dyan, pera, kita ng gobyerno, lalo na sa VAT. Hindi basta VAT daw po, makikinabang lang daw po ay sino? Ang mga kumpanya ng langis at na naman sino? Yung mga may kaya na naman daw. Sino yung mga may kayang yan? Ang sinasabi niya, kailangan daw pong kumita ng gobyerno kasi nga panay ang gastaho natin ngayon sa mga ayudang ito. Pero kapag daw po tinigil yung pagkukolekta po ng mas malaki na buwis, actually kasi po yung excise tax, fixed yan, per liter fixed. Sa diesel, 6 pesos. Sa gasolina po 10 pesos. Pero kapag VAT na pinag-uusapan, 12% po yan. Habang lumalaki yung presyo, lumalaki din po yung VAT. So malaki pong kawalan niya sa gobyerno. Ang sabi niya, panay daw po ang reklamo ng iba dahil sa panay daw po lamang mga nasa transport sector na nakakatanggap para daw naman sa iba. Mr. President, sino yung ibang yun? So kailan na naman po makikinabang dito yung middle class na ngayon nga po ay walang ayuda, walang tulong, na para bagang ang tao lang sa mundo ay, with all due respect, ito hong nasa, alam nyo na, itong mga namamasada. Hindi ho natin ito minamaliit Malaking tulong yan sa kanila, pero paano po naman yung bulto ng mga nag-aambag-ambagan para po sa ayudang ito? Sumagot sila. Ano Noon sagot? pa naman, kahit naman ng pandemic, bahala na kayo sa sarili nyo. Kaya nyo naman sarili nyo, kayo namang middle class kayo. Anyway, so mga kapatid, nung tayo po ay napunta ho nga dito sa Mount Calvary. Oo, paiba-iba naman itong pinupuntahan mo. O sige. Napag-uusapan na ho yung unbundling na yan, di Nako, ba? eto na. Ayun na ho, hindi po ba ngayon nabubuhay na naman po ito, pero 2019 pa nga ito, pero ngayon po 2026 na. Nabubuhay po ang panukalang ito. Ang tanong lang, ito ba talaga maipatutupad na ngayon kahit na po wala pang amyenda sa old regulation law? Mga kapatid, isipin po ninyo, 20 pesos ang average po na ibabawas sa presyo ng diesel starting today at 6 o'clock. Okay. Yang 20 pesos na yan, paano ka humantong sa 20 pesos na kwentada? Di ba kwentahin po ninyo? Ba ang laki daw ay first time vote, 20 pesos. Hello, 100 piso na kaya ang inumento po sa per liter. So yung 20 pesos, ano naging formula doon? Yan pong katanungan. Paano ho sila humantong sa 20 pesos? Sa hearing po sa Kamara, natanong po ng isang kongresista nga,
yung isang taga-DOE, ano ba sa palagay mo? Meron bang cartelization? Kasi tuwing Martes ho pala, bago mag-Martes, nag-uusap-usap sila. Oh, magkano ba ang aumentuhan natin? Magkano ba ang rollback natin? Oh. Bakit sila nag-uusap-usap? Di ba? Inaamin Oo. Pero bakit pa nila kailangan mag-usap-usap? Oo. Oo. So kumbaga, nagkakasundo muna sila. Oo. Magkano ba ang aumentuhan natin? Oo. Magkano ba ang rollback natin? Oo. Oh, pagkatapos po noon, tsaka sila mag-aanunsyo. Oo. So ano formula noon? Mm. Hindi po ba? Oh. So, anyway, tingnan natin ha. Sa ating pong programa this morning, hanap tayo ng kapaliwanagan. Talaga bang may poder ang Estado? Eto na, sinasabi ni Secretary Sharon Garin, nang huli namin siya makausap dito sa programa. Ang mismong sinabi niya, ipinangako niya, ngayong linggo kinokolate lang daw nila yung data from the oil companies kapag ito'y nakumpleto na. Isa sa publiko daw nila yan. Yun ang So sabi meaning, niya. oo, nag-order sila reiterating the memorandum circular ng Yes. DOE noong pong 2019 na sumunod na kayo. Kasi daw po wala ng TRO from the courts. Ang tanong dito, sumusunod kaya sila at gaano po ka-transparent ito? Dito ho tayo magkakaalaman. Ngayon, talaga bang may poder ang Estado na obligahin ang mga oil companies na mag-unbundle sila ng kanilang presyohan? Hindi lang po oil company na mismong kumpanya ho, ha? Shell, Petron at Caltex, ha? Opo, ha? Kung hindi, pati daw po yung mga retailers nito. Yes. Mamaya, iisa-isahin natin yung issue Lahat niyan. daw sila. At ang Okay, sabi ni sige. Secretary Garin, ang hindi susunod, pwede daw nilang ipasara. Oo, yun ang panakot niya. At may Sabi niya, sinasabi kami pa. ang nagbibigay ng permiso sa kanila. So, pwede namin bawiin yun. Pwede namin silang ipasara. Yun ang sabi niya. O sige, so mga kapatid, welcome back. Oo nga, welcome back. Na-miss nila mga birahe Reality mo. po tayo, ha? O sige, pero ang tanong ko ngayon, mga kapatid, ano po, ha? Magmula po noong March 29. Tama ba? 28 yata. 28. Oo. Tanong! Oy! Oo. May nakulong na bang mandarambong? Oy, as usual. Wala pa rin. Wala Pero pa huwag ka rin. mag-alala. Oh. Muntik nang may makulong. Ayong walang t-shirt Oo. na nagmamasa ng semento. Naman. Kawawa Ah? naman si tatay. May gagawin lang na tile sa bahay. Nasa tapat naman ng bahay. Napasa lang yung sando. Oo. Kung namang itrato nyo naman, para namang nagnakaw ng bilyong piso. Oo, di ba? Kung paligiran naman talaga. Ang tanong pa rin po, ng mga taga-Tacloban, ano Oy. na? Oo. Siya po ay busy. Marami daw siyang meeting at kami po ay pinagbigyan lamang kahit na siya ay bumabiyahe, mga kapatid. Ito lang yung girl, kasi yung binabanggit nga na hindi pa pwede kasi girl yung Weekly unbundling. Ang Oo. basically po, doon sa kanyang pinirmahan po na memorandum circular, ang binabanggit nga po dito, practically sa aking pagkakaunawa ay annual. Okay. Kasi nga po, mahirap yan yung kwentadang ganyan. But sabi nga niya, kapag yan kasi nasimulan na, more or less may ideya ka na. Okay, kung paano po ang kitaan dito, specific po ito sa kanyang memorandum circular ito po yung Article 5 nito, no, yung Section 8 report, oil company ho, ang binabanggit dito mismo ho, yung importer, no? Within 2 months after the effectivity of this circular, oil companies shall, mandatory po yan, be required to submit a report to the OIMB, ito yung Oil Industry Management Bureau, on a per liter and per product basis for liquid fuel, ito po yung diesel, gas at kerosene, and automotive LPG, and on a per kilogram basis for household LPG, containing the detailed computation with corresponding explanation and supporting documents on the unbundled items comprising the oil company price as of December 31, 2018, as provided for in the format below for the list of designated areas attached here to etc. etc. Ito ho international content, import cost, freight cost, insurance, and foreign exchange rate. Kumbaga, magkano mo binili yan, magkano yung foreign exchange na bili mo dyan, yung pagde-deliver niyan, at saka yung insurance na binayaran mo. Taxes and duties, excise tax, duties po sa customs, VAT, etc.
At yung pati po yung biofuel cost at yung oil company take component, port charges, refining cost, storage cost, handling cost, etc. Pati na po mga kapatid dito, yung transshipment and other cost. Pati na po yung binabanggit nga, yung oil company profit margin. And total oil company price. So napakadetalyado. Maliban dyan, mga kapatid, meron pa po doon naman sa liquid fuel retail outlets. Ganon din po, naka-specific dito kung ano ang inyong dapat na ina-unbundle. Ngayon, may binabanggit po naman dito, mga kapatid, sa kanyang final provision, failure to comply, ang hindi makakasunod sa kautusan na ito, ay masasakop ng mga provision sa batas ng Oil Deregulation Law. Ano po iyon? May sinasabi dito, penal sanction. Ito po yung pananagutan. Ito ho yung kakaharapin na penalty. Any person who violates any of the provision of this act shall suffer the penalty for 3 months to 1 year imprisonment and a fine ranging from 50,000 pesos to 300,000 pesos. At maliban po naman dyan mga kapatid, may binabanggit din po dito, no? Na maari pa pong isulong ng DOE-DOJ Task Force yung karagdagang pag-iimbestiga doon sa mga oil companies o mga retailers. So kung poder na pinag-uusapan, may poder daw po ang Estado and dahil nga po ang Supreme Court dito, nagdesisyon na hindi pinagbibigyan yung gustong mangyari po nitong Petroleum Institute na ito ng grupo ng mga oil companies, dapat daw po ituloy na. Although pending pa rin po ito ngayon, hindi pa ito tapos totally. Pending pa sa CA, pero wala na po itong TRO. At sa desisyon nga ng Supreme Court, ang binabanggit dito mga kapatid, meron po ditong sinasabi ang wording sa Supreme Court na nakaligtaan ko lang yung binabanggit mismo dito ng Supreme Court na dahilan kung bakit nila hindi ito po ito po sabi ho ng Supreme Court we find it hard to believe that the prices these oil companies release are merely made up out of the blue and without any basis at all. Verily, there is a systematic calculation of process on how they set their prices, and it is as such information that the DOE needs to collect in order for it to accomplish its mandate under Republic Act number 8479, to yung Oil Deregulation Law. Ang binabanggit po daw nila, yung daw pong breakdown ng pump prices is of public interest. Na kinakailangan daw po mga kapatid, the law provides with trade secrets protected from public release due to their confidential nature. Pero mga kapatid, yung trade secret maaari mo yung itago, pero yung daw pong presyuhan dito ay public interest. Yan po yun. So tanong, gaano kaseryoso ngayon ang gobyerno ngayon na ito po ay maipatupad na ilatag na nung panahon ng Pangulong Duterte, nila Alcusi, ang naturang circular. It's a matter of implementing it, considering nga po na walang inilalabas sa TRO ang Supreme Court. Ano sa matter of fact, sinasabi po ng Supreme Court, may poder nga ang Estado para dito. Ngayon, hindi pa naman tapos ang linggong ito. May hanggang Biyernes pa si Secretary Sharon Garin para to pa rin yung kanyang pangako sa atin. Na once nag-submit po itong mga oil companies ng kanilang unbundled report, yan daw po isa sa publiko nila. At may multa at kulong pala base dun sa sinasabi mo. So pwede nilang i-impose yun. Sabi nga kanina ni Secretary Alcusi o dating Secretary Alcusi, bago nila palakasin, i-impose muna nila. Oo, ang tagal naman din kasi ng naging desisyon ng Korte Suprema dito. 'Di ba? Inabot ng ilang mga taon. Kung noon pa sila nag-decide dito, di sana noon pa na unbundled yung presyo na 'yan. Well, anyway, yan po naman nandidiyan na ngayon. Ang atin lang ngayon gaano kaseryoso ang gobyerno. Mangyari kaya? Kasi hindi ho naman natin di maitatanggi na sa gitna rin po ng nakabibinging katahimikan ng mga oil companies, pansinin po ninyo, maliban sa mga hearing sa Kongreso na uobligahong humarap sila doon,
wala silang anumampong opisyal na mga pahayag. Ni wala pong pumapayag ng panayam sa kanila para ho natin matanong sa isyong ito. Hindi ba? Kapansin-pansin po ito sa sektor na ito ngayon. Alright, so sa bandang dulo, maaring may mga maiingay pero minsan yung mga ingay na yan, sabi nga po, nabubusalan. Ng petrolyo. Yun lang. Kung ikaw ba naman busalang ka ng free oil, lifetime eh. Di ba? Ay, nako. Oo. Malaki kayang... Nakita ho ninyo, itong maganda yan In closing po, kumbaga, in parting sa isyong ito. Ngayon, 20 pesos ang bawas sa presyo ng diesel. Yes, yun ang sabi. Dapat. Average po, mga 20 pesos. Meron nga daw pong isa, 21, 22 pesos. Okay. Paano naging 20? Ba't hindi G's? Pasalamat na nga 20, yun nga eh. So kung 20 ngayon, pero sabi na po nila, ngayon lang yan kasi next week daw po dahil dito kay Trump na naman po na mukhang hindi lang ho sa mali ang gising siguro, talagang medyo may konti na ito eh. May tama. Oo. Alam niyo ho yun, sinasabi po na by next week, siguradong tataas na naman daw. Ang tanong dyan, yung 20 yan, ganyan ba ho ang itataas o sobra pa? Oh, babawi ulit. Hindi ba? Kapansin-pansin din pag magbababa, di ba? Ganyan, pa 20-20 pero pagka nag-umento. Tignan Before, na. naaalala nyo? Tignan natin kung sakasakali po kung magkano ang itataas nila at magkano nga ang kwentada, yun at yun po ang hinihingi nating paliwanag dito. Ano ba formula ninyo? Sige na nga po, ang presyuhan kasi dyan para daw ho hindi magulo din yung sistema po ng, kasi kapag hindi ka nag-adjust ngayon, babawi ka doon sa pag-aangkat mo ng bagong supply mo kapag medyo ganun pong kakomplikado ito eh. Pero sige na nga, ang tanong lang, paano mo naman na-compute yung 20? Paano mo na-compute yung 6 pesos sa gasolina? Na rollback, hindi po ba? Yun po ang hinihingi natin na paliwanag dito. Kami wala kami supi na powers dito para supi na itong mga oil companies na to eh. Wala po. Enforcement lang po ang kailangan natin. Mikropono lang po meron kami dito. Pwede kami magngangawa, na i-impose na nila yan, i-implement nyo yan. Okay. Pero sa huli, sila pa rin ang masusunod. Okay, sige po. Pero alam niyo ho, itong presyuhan ng petrolyo, ganito kataas, hindi lang po sa atin ito ha. True. May mga bansa po sa Europa na ang presyo po per liter ng diesel is nasa mga 2 point something euro per liter ng diesel. Ang euro ngayon na mga 70 pesos ang isa. Ha? Depende yan sa kung saan ka magpapapalit. Meron pong 70, may 71, 72. Dati-rati po, nasa mga 60 lang yan. 60, 62, 65. Ngayon po, 70 na. So kung 2 euro, 140 na kaagad. Meron pong isang lugar, sabi na kwento sa akin, sa Cologne, sa Germany, 2.6. Oo. Ang presyo? Per liter ng diesel. Oo. Sa Tacloban, magkano? Sa 170. So halos magdadalawang piso yung presyo sa kanila per liter, parang ganon? Oh, 180 rin ang presyo. Dehado pa rin tayo. Diesel. Kaya, Doon kasi malaki ang sweldo nila. Oo, tsaka matagal nang mataas ang cost of living. Dito, dehado tayo. Magkano lang ba per day ng mga manggagawa dito? Oh, hindi ba? Pero doon sa sabi naman, nagkwento naman sa akin yung isa, kagandahan naman doon sa ano ba yung sa Luxembourg ba yun? Sa Luxembourg. Sa Luxembourg. Libre public transportation. Ay, wow. Sana all. Paano? Kwentuhan mo kami. Paano? Lahat? Bus, train. At saka basically po, nakwento lang naman sa akin to nung isang kaibigan ko na nanggaling doon. Basically po, halos papunta na po sila sa electric. Yung mga public transpo. Yung tram, no? Dati-rati ho kasi ang old model niyan, meron pa siyang linya sa taas. Kung magagawi ho kayo sa ibang mga bansa, no, na may tram system, yung nasa kalsada na tren, yung pong hindi siya as in train na mahaba, na may riles, kung hindi, meron din siya riles
Pero maiiksi lang po ito, tram ang tawag doon. Dati-rati po, yung kuryente niya sa taas, nakakabit, kumakaskas. Ngayon, electric na siya. Wala nang ganon. Modern na. Pati ang mga bus, BRT, yung mahahabang bus, o maiiksing Electric na bus, rin. lahat electric na. Oo, noon pa nila napaghandaan. Lahat ng public transportation Oo. within the city, Oo. libre. Libre, tas electric. Sakay ka lang, walang bayad. Sarap. Hatid sa inyo ng gobyerno. Ang sarap Yun, naman opo. sana. Sa kanila yun. Walang pila? Walang Sa tumitirik kanila sa yun. gitna? Oo. Sa kanila yun, libre. Oo. Sakay ka Siyempre. lang. Oo. Sakay ka. Dito naman pwede rin eh. Sakay ka, bayad ka. Oo. Oo. Hindi ba? Libre. Oo. Dito naman meron pagka mga holiday. Di ba? May mga ganun minsan eh. Hindi nga lang everyday. Ngayon, sakay ka, bayad ka. Oo. So, hindi tumitirik doon ang mga ano nila? Public transport? Oo. Kasi noong nakaraang linggo may tumirik eh. Nakwento lang naman sa akin. Okay? Sarap naman yan. O, sige. So, sana all, di po ba? Hatid po ng gobyerno nga daw. Tsaka yung kanilang mga taxes mas mababa. Although ito ho yung maliit lang naman na bansa sa buong Europa po. Isa sa mga pinakamaliit na bansa. And malaki po ang kitaan nila Oo, pero sa ilang po mayamang mga... bansa. Oo. Kaya po ganun na rin po ang serbisyo. Okay, sige. So mga kapatid, nasa ating balinya ngayon si... andyan na ba siya? Kasi kung wala siya... Baka ina-unbundle pa kasi. Wait lang. Oo. Oo. Okay lang po sa atin. Okay. Ngayon mga kapatid, siguro yung dito po sa reklamo ng ilang mga nasa public transport, yung GPS na yan, bakit daw pagka mahal-mahal, hindi pa pwedeng pumasok dyan ng DICT? Kasi nga naman, kung ikaw ay jeepney operator and driver na solo ka lang, isa lang yung unit mo, mamumuhunan ka muna ng 6,000 piso para ka makapasok sa programang ito. Hello, 6,000 pesos! Saan mo naman nahanapin yun? Sandali lang. Pasensya po muna muli. May gustong ipaglaban ang grupong Manibela ni na Sir Mar Valbuena. Good morning, Sir Mar. Good morning po, Mama DJ Chacha, at good morning, Sir Ted. Good morning. Sir Mar, tama no? Bukas yung simula ng inyo pong tigil pasada. Hanggang kailan po ito? 3 araw ito tatagal. Buong Pilipinas po ito, nationwide? Opo, Ma'am DJ Chacha, hanggang Friday po ito. Nationwide po. Oo. At sir, gaano po kadami yung inaasahan natin na sasama po dito sa inyong tigil pasada? Nung nakaraang linggo pa po kasi kami nagkausap-usap, marami po itong makakasama natin. Siguro po halos lahat po ng jeepney, kung meron mang hindi sasama, baka mga ilang grupo lamang po ito. Pero mas marami po yung sasama dahil nung nakaraang Wednesday po na nagpa-presscon kami, halos lahat po ng mga transport leader kasama po namin. Sir, syempre, ang maaaberya na naman dito are the commuters. Hindi na po ba ito pwede mapag-usapan? Talagang tuloy na po itong tigil pasada ng 3 araw? Alam niyo po, nakakatuwa din yung mga ganun po na may naaaberya pero hindi po nila nakikita yung perwisyo din po sa amin na kawalang aksyon ng ating gobyerno. Nakasama din po sana namin sila na nananawagan para dito sa pag-rollback po ng presyo ng petrolyo. Maayos na pag-rollback, hindi po yung hinuhulaan lang. Wala naman po tayong komunikasyon ngayon sa gobyerno para mapag-usapan itong mga problema na ito. Matagal na tayo nananawagan, particular po sa DOE, pero hindi naman po tayo pinapakinggan o pinapansin. Sir, last nakausap po namin kayo ni Maricel, wala pa rin po kayong ugnayan sa DOTR or sa LTFRB ukol po dun sa mga hiling ninyo? Sa DOTR po, wala po talaga. Wala po kaming napag-uusapan kahit po dito sa service contracting kung makakasama rin po ba kami at anong mga ruta po ang po pwede na maisasama doon sa sinasabi nila na 700 o 800 po na mga ruta na isasama po sa service contracting. Hindi po kami kasama. Mar, again, ano ang mga demands ninyo ngayon? Pakiulit nga please. Sir Ted, maalala natin nung nagkaroon ng pagdinig, ang sabi sa Senado ay taong bayan ang namuhunan dito sa produktong petrolyo simula pa noong pumutok yung giyera sa gitnang silangan na kung saan ay nagtaas na sila kahit na
stock pa ang binebenta sa atin. Ibig sabihin, nasingil na sa atin yung ipambibili pa lang. So kung dumating na ito, Sir Ted, dapat i-roll back na doon sa dating presyo yung petrolyo. Kasi nakuha na sa atin yung pinambili po nila, yung dagdag na pambili po nila. So, Una po yun, okay. Sir Ted. Okay. Ito Ngayon, yung pag-suspend, sige po, Sir Ted. Go ahead, sige. Yung pag-suspend po dun sa excise tax, nakakalungkot po na ang tinanggalan ng o binawasan ng excise tax yung LPG po at saka yung kerosene. Na alam naman natin, ilan na lang po ang gumagamit ng kerosene. Hindi naman po ito ikinakarga natin na pampasada kasi crudo po ang dapat po na tinanggalan ng excise tax. Alam niyo ho, hindi ho natin alam kung alam niyo sa TED masakit na isipin. Panggagago po ito ng gobyerno. Isipin mo, ang pinapanawagan natin na matanggalan, malinaw naman po sa kanila na ang mataas ang presyo na mas mataas yung demand, mas maraming gumagamit yung diesel po at yung gasolina. Pero ang tinanggalan po yung LPG na 3 beses o 1 beses sa isang buwan ka magpalit, depende doon sa gamit. Alam niyo po yun, nakakasama ng loob na pinapaikot tayo, na ginagago tayo at manhid doon sa dinaranas ng mga mahihirap nating kababayan, partikular po sa mga Duterte. Okay, sige. So that's duly noted ang inyo pong sinasabi nga itong excise tax na bakit ayaw pang ipatupad sa diesel at sa gasolina doon sa rollback na hinihingi ninyo. Parang sa pagbabasa ko ng balita, parang hindi yata makatotohanan yun, Mark, kasi gusto nyo bumalik sa dating presyo. Kung hindi man ganun yung presyo na talagang ibabalik, Sir Ted, ano po ba dapat ang kailangang i-rollback nila at magkano doon sa mga katotohanan dapat na kung saan nga po ay naibayad na, nakapagbayad na tayo, nasingil na sa atin nung stock pa lamang po ang ginagamit nila. So magkano po dapat at sino po dapat ang magkwenta nito? Kung hindi po kami, kung mali po ang kwentada namin, sino po dapat? Okay. Di po ba? At ano dapat ang ilabas nila na totoong rollback? Sige, dito naman sa punto ng service contracting, yung isang grupo na kapunayan namin kanina, meron silang concern doon sa GPS, no? Na hindi nga daw nila kakayanin, tsaka meron pang monthly. Kayo, ano ang inyong panawagan dito? Unang-una, hindi po kami kasama doon sa service contracting. Walang mga ruta po na nakuha sa amin at wala pa rin sinasabi sa amin kung ano-anong mga ruta ito. Pagdating po sa GPS, Sir Ted, dati po umaabot yan ng 6,000 hanggang 6,500 ang isang piraso. Ang pagkakabit, nauna pang kumita yung GPS provider. Hindi ko po alam kung bakit ganun. Napakamura lang po niyan kung tutuusin. Iba pa yung sinasabi po na rerentahan pa po namin ito o may monthly pa na maintenance po yung GPS. Isipin mo ho, naslip na tayo ng crisis. Nauna pang kumita yung mga GPS provider. Kung 50,000 units po yan, doon sa presyo po na sinasabi natin, tiba-tiba po, paldo po yung GPS provider, nakausap po sila. Hindi po namin yan kausap. Sa inyo bang hanay, walang kalahok sa programang ito? Wala po, Sir Ted. Wala po at hindi din po kami nasabihan. Hindi din po kami pinagsasubmit ng mga ruta, ng mga listahan, ng plaka, plate number, o miyembro namin na pwedeng makalahok dito. At hindi ko po alam kung meron na silang na-identify po na ruta sa ngayon. May sinasabi sila na 823 routes nationwide at 545 routes daw ito naman dito daw sa Metro Manila. Ang masaklap pa po nito, Sir Ted, kung i-roll out na yan, kung may kasabay doon sa ruta na hindi maisasama, hindi na po din yun masasakyan. Kawawa din naman po. Out of almost 300,000 na PUJ pa lang, sabihin na natin kahit 50,000 po ang target nila na maisama, paano po yung mas malaking bilang na hindi po makakasama dito? Baka naman, Acting Secretary Banoy, may maisip ka, total abogado ka naman, na mas mapapakinabangan ng lahat ng driver na makakasama po dito sa budget po na ito, hindi yung iilan lang. Kasama pa doon sa 800,000 na yan, kung tutuusin po,
50,000 kung 3,000 po ang computation nila per day, 150 million ang babayaran nila doon sa 50,000 units. Pagkano po yung budget, 800 million. Wala pa pong isang linggo, ubus na. Doon naman sa usapin nitong ayuda sa mga miyembro ninyo, so far naman nakatanggap kayo? May nakatanggap naman na po kahit papaano at may mga susunod pa raw po na payout. Pero po, doon pa lamang po sa ruta namin sa Nagtahan, sa TED, 60 po na driver, kahit isa po wala pong nakakuha doon sa isinabit naming listahan. Ganun po kalala yung pinaparating natin sa kanilang problema na hanggang ngayon hindi po naaaksyonan. Meron bang second batch daw na sinasabi ng DSWD? Baka naman hindi lang kayo nasama sa first batch. Kahit po doon sa second batch, pili pa rin, Sir Ted, ang sinasabi lang sa atin ay pumunta kami doon sa lugar. So kung mamaya wala na naman yung pangalan mo doon, nasayang ulit yung pagpunta namin doon sa pagpila tapos wala din yung pangalan namin sa listahan. Kailangan maglabas po muna ng listahan doon sa mga isinabit namin. Sige. Kung bago po sana tayo papuntahin, ito na yung mga listahan na makakakuha para hindi po sayang sana yung oras at panahon na pwede pa pong makapaghanap buhay sa ibang trabaho itong ating mga kasamahan. Okay. Mar, kung kayo'y ito ba ay transport holiday as in hindi ba biyahe mga miyembro ninyo? Paano sila kakain? Paano ang pambili ng bigas? Sir Ted, siguro may ipon pa rin sila. Tinatanong ko rin yan sa kanila kung halimbawa ganito kahaba, problema na raw po nila yon kasi yung gobyerno nga hindi tayo iniintindi. At dito Sir Ted, makakasama namin pati yung mga consolidated entities kasi ilang sunod na kaming magkakausap na talagang lumapit sa atin para manduhan po itong strike po na ito. Sige. Salamat na marami, Mar, sa inyong paliwanag at kami tatawag sa DOTR din para ipaalam sa kanila. Sige, mainit dyan ngayon. Mamaya po kasi makakausap natin itong founder ng LPGMA. Ukol pa din dito sa sinasabi nga ng aking partner dito na yung excise tax na ipinapataw po sa LPG at kerosene ay inalis na nga po. Kahapon, inanunsyo po yan ng ating Pangulong Marcos Jr. Alam mo, bago pa man lumabas itong announcement kahapon ng Pangulong Marcos Jr., last week kinukwento ni Maricel, ang ating Malacanang reporter, na nakailang beses na rin na nagsabi na mag-aanunsyo. Last Friday pa dapat sinabi mag-aanunsyo daw ng suspension itong fuel excise tax, pero hindi nga nangyayari. Doon nga sa pag-uusap namin, ang sinasabi ko sa kanya, baby, sa tingin ko mukhang talagang malabo na isuspend ng Pangulong Marcos yung fuel excise tax sa diesel at sa gasolina. Mukhang napakalabo niyan. Kasi nung time na dapat araw na mag-aanunsyo siya ng suspension nitong fuel tax, sabay din ang anunsyo nung bagong tulong na ibibigay sa drivers natin, maging yung announcement nitong ang service contracting na gagawin. So dun pa lang alam ko na hindi na niya gagamitin ang powers niya. Gamitin man sa pili lang. Ito sa LPG at kerosene. So hindi pa rin masaya yung mga drivers. O kasi nga ang gusto nila for diesel and gasoline. Kahit papano nga sana yung middle class makakaramdam ng konting, di ba? Hayahay. Konting tulong doon sa mababawas. Kaya lang, hindi kasama. So papano yan ngayon? Siya nga daw maghahagilip ang pera. Yun nga ang sabi niya. Kaya lang sinasabi nga ni Sir Sunny Africa ng Ibon Foundation. Hindi naman daw kasi dapat pinagkakakitaan ng gobyerno itong tax. Yun ang sinasabi niya. Wag na daw isipin yung mababawas sa kita kung malaki naman daw ang tulong na maibibigay sa publiko ngayon na hirap na. Yun ang sabi niya. Oo. Bawasan na lang daw yung mga walang kwentang, proyekto. Yun ang sinasabi. Unang-una, bawiin yung mga nakaw. Yung pa isa, magbawi ng mga ilang maleta.